Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang mga pasabog ni Atty. Trixie Angeles, ang dating press secretary. Sa kanyang pinaka-latest vlog, hindi na siya nakapagtimpi. Nagsalita na siya at inilabas niya ang mga baho, mga lihim, yung pinaggagawa sa kanya ng real president. Alam nyo na kung sino yung real president. So, sayang si Atty. Trixie. Kung nanatili lang sana siya na press secretary, baka hindi ganito ang problema sa Presidential Communications Office ngayon. Okay, pakinggan natin si Atty. Trixie sa kanyang mga pasabog kontra sa real president. So, ang pinakamadalas na tanungin sa akin ay kung bakit ako umalis. Para dun sa mga nagsasabing sinibak ako, hindi po totoo yan. Ulitin ko yan. Hindi po ako sinibak at kahit ang palasyo kinonfirm nila in writing na wala po akong kasalanan at wala po akong kaso. Liwanagin lang po natin yan from the get-go. Pero hindi ko rin i-deny na mayroong galit sa akin. Bordering, sabi ng isang kaibigan ko, bordering on obsession. Hindi ito nanggagaling sa wala. Dahil ilang beses na rin natin narinig at nilabas po ni Madam Maharlika ang ilang mga recordings. Hindi na po natin uulitin ang mga sinabi doon. Ngunit, mapapansin ninyo na may ilan. May ilan mga ganong klaseng recordings. Hindi rin lingid sa aking kaalaman dahil may mga kaibigan ako na naninilbihan sa kanyang opisina o malapit sa kanya noon. At kinikwento naman nila sa akin ang umpisa pa lang, hindi po siya naging maligaya sa pag-a-appoint sa akin bilang kalihim. Umpisa pa lang, mayroong pangang nagkwento na tila na palakas ang pagyoyosi. Hindi po natin siya pepersonalin. Para sa akin, karapatan naman niya na mayroon siyang sarili niyang feelings tungkol sa akin. Wala yan. Ganyan talaga. You can't expect everybody to like you. Thank you, Kay Wawi. Sabi ni Bernie, hindi ka kasi nasa inner circle ni Lam. That's partially true. I think na ito opinion ko at ito po ang naramdaman ko nung panahon na nandun ako. Hindi po mataas ang pagtingin sa akin. In fact, galit siya sa akin. At in fact, mayroong dalawa po kami sa mga na-appoint sa gabinete ang pinatawag niya at pinagalitan. Right? Alam ko hindi niya kayang i-deny ito. Dahil may kasama siya noong time na yun. So, isipin niyo na lang na ang isang kalihim na ang boss namin ay ang Pangulo at hindi ang unang ginang ay pinatawag at wala po kaming kumbaga may karapatan pa sana akong humindi. Pero ipinaramdam talaga sa akin na wala akong karapatan na humindi yung panahon na yun. You have no right to refuse. So, pumasok ako doon at noong akong pinatawag, ay sumunod naman po ako. Pinagalitan ako kahit ang maliwanag doon wala akong kasalanan at hindi naman po ako nasa chain of command niya. Gayon pa man, to keep the peace, hinayaan ko na lang siyang pagsabihan ako dahil ayokong guluhin ang ating Pangulo. Mahalaga po sa akin dahil ang Pangulo, alam niyo naman, ang mga desisyon na ginagawa niya ay para sa kapakanan ng buong bayan. Kung maliliit na rin lang ang problema, hindi na dapat dinadala sa kanya. It was up to me to solve that. It was not a problem that could be solved since mukhang personal yung inis niya sa akin, but the best that I could do was stay out of her way. And I tried to do my best to do that. Ngayon, maaari naman akong humindi
Dahil ilang beses siya nagpadala ng tao na tumawag sa akin at sabihan ako na hindi na ako bagay sa posisyon. Dahil ako po ay inappoint ng Pangulo, hindi ko po ininda yon. Isa lang po ang dahilan kung bakit napaisip ako na tanggapin na ang hamon na umalis. Dahil mayroong banta na hindi po mababayaran ng mga tao ko. Nung pumasok ako bilang kalihim, isa sa nasa utak ko at parating dinidiin sa akin ng tatay ko, meron din akong my father stories. Yan. Ng tatay ko, who was a military officer, and by my friends in the military, that there is one thing that is required of leadership, and that is to take care of your people. At yun po ang gusto ko lang sabihin dito ngayon. Wala akong pinagbibintangan sa ating unang ginang sa ngayon. Pero of course, pag hinamon niya ako, ibang usapan yan. Ngunit, ang isang inalala ko ay yung banta nga na ang ilang mga tao ko ay hindi mababayaran. May mga tao kasi na ako na po, yan, mga tao po na sinamahan ako at tinulungan ako sa Office of the Press Secretary. Inalaw po ako na mag-hire ng personnel sa OPS. Ang iba pong mga appointees, hindi po binigay sa akin at halos wala akong discretion doon. Tinanggap ko din po yun, kahit alam ko magiging mahirap para sa akin. Yung mga taong yon ay malaki ang tulong sa akin. At i-describe ko lang po what an ordinary day was like for us. Ang gising ko po araw-araw ay 2:00 ng umaga. Bakit? Kasi magbabasa na po ako ng mga pahayagan at mag-update na ako first ng activities ng presidente, and second, babasahin ko lahat ng mga speeches o mga remarks or comments na ginawa niya formally or informally na umaabot sa media. Iko-compile ko yung mga posibleng magiging issue. Kung mayroon mang kontrobersyal, isasantabi ko, gagawa ako ng listahan, pag-aaralan ko. Ito po ang magiging part ng briefer ng ating Pangulo. Ngunit hindi ako umaakyat diretso sa ating Pangulo. Maakyat muna ako sa ating Executive Secretary. At kahit ano pa man ang sabihin ng kahit sino, nanilbihan po si Attorney Vic Rodriguez ng maayos at matapat as far as I could see when he served as Executive Secretary. Wala. Ngunit i-clear up ko lang ang isang fallacy. Nanggaling na rin naman kay ES. Akala ng marami, and I think meron ding ibang mga opisyal at hindi opisyal na nag-akala na tao ako ni Attorney Vic. Hindi po. Bahagi ng trabaho ko na constantly maging in communication with the Executive Secretary para magampanan ko ang aking trabaho, ang aking mga obligasyon. Ang mga statements na nire-release o pag-i-explain sa ating media ay kailangan dinadaan ko muna kay ESB kung ito ay sang-ayon o naaayon doon sa panig ng ating Pangulo. Bukod pa dito, inaaral ko lahat ng mga previously sinabi ng Pangulo para hindi salu-salungat yung aking mga explanations. By 6 o'clock in the morning, papunta na po ako sa opisina niya. Sinisikap ko araw-araw na akong una na papasok. Naunahan din ako ng ilan, yung mga nasa accounting, tsaka sa finance, mabibilis yung mga yan. At tsaka yung ilang mga nasa maintenance, at tsaka mga drivers. Kinilala ko po at binisita ko lahat ng mga empleyado ng OPS mula sa mga undersecretaries hanggang doon sa mga nagsaserve sa records, ang mga drivers sa motor pool, and so on. Kilala po nila ako, lahat po sila, na-meet nila ako. Nung ako'y umalis, nagpaalam din po ako sa kanilang lahat.
So, ang fear ko nung time na yon, na baka umabot dun sa punto na magkakasiraan pa o magkakaproblema, magkaka-internal issues na hindi dapat kayanin ng administrasyon. Hindi ko sinasabing hindi nila kakayanin, pero hindi dapat maging issue para sa ating Pangulo. Hindi ko ninais na maging kapabigat o maging magulo sa loob ng administrasyon. Hindi ko ninais na ako pa ang maging sagabal sa utak o makagulo sa utak ng ating Pangulo. Yan po talaga ang kumbaga, ito ang ini-expect sa lahat ng taong naninilbihan sa gobyerno. You serve. And if your presence there is no longer required or not good for the administration, your choice is only one. You must leave. Pwede kong ipaglaban sarili ko. Pero ang kinatakot ko nga, kung magkaroon ng bad blood, paano yung mga tao ko? Ilang buwan silang nanilbihan at may ilan sa kanilang nagkautang-utang na just trying to survive. And so, inintay ko talaga na mayroong ibang magkumpirma nito bago ko ilabas. So, I was able to make sure na lahat yon ay nabayaran. Inilaban ko po talaga lahat ng mga tao ko. Siniguro ko po na nabayaran sila. And to be fair, the Office of the Executive Secretary made sure that they were paid. Hindi ko po, nagpapasalamat po ako kay E.S. Bersamin at dun sa yumaong Senior Deputy Executive Secretary na si Hubert Guevara. Aware ako, balikan natin ha, so ganun po yung pagkaalis. Okay. I had to make sure, and kasi kung ilalaban ko yon, ang talo yung mga tao. So, but it's also politics. And para sa akin, you win some, you lose some. Pwede papasok ka when your services are no longer needed, o kaya mahirap na ang magpilit, then, diba, it is in the interests of the service to make sure that you go and that you go quietly. Pwede naman akong umangal, pwede naman akong makipag-away, pwede naman ako maging bitter, but I chose the better part of it. Umalis ako at nanahimik ako. Bakit? Ang isang dahilan ay ang ating Pangulo din. Nakiusap siya sa akin na kung maaari, okay lang naman daw na i-criticize ko siya. He doesn't mind and it's okay. It's part of the job. Pero kung maaari, to spare the first family. Words po niya yon. And I have kept to that promise. Wala akong personalan, although I will admit na minsan nagpaparinig ako at nag-heckle ko. But that did not start until after, and yes, I will confirm, na si First Lady po ang nakiusap through an intermediary na isang government official na umalis ako sa DWIC. I am saying this with a heavy heart. Hindi ko gusto na ilabas sana ito. Ngunit nawawalan na ako ng options. Hindi pa rin ako tinatantanan hanggang ngayon at parang ang pakiramdam ko base dun sa ilang mga tawag sa akin na hindi talaga nila bibitiwan ang ako. Kumbaga, ayaw nila talaga ako ma-hire ng any publication, ng radyo, or anything like that. They don't want me to have mainstream media as a platform. Yes, malakas po ang loob kong sabihin yung mga yan because I know that for a fact. Masama ba loob ko? Hindi. Hindi ako namimersonal. Pero hindi ibig sabihin yon na mananahimik na ako. Tapos na po ang pangako ko. Tapos na dahil ang pangako na yon was simply based on my leaving government. Iba ng usapan ngayon na pati ang DWIZ, pati yung private na pinasukan ko ay papakialaman pa. Hindi na siguro fair yon. At kahit sinong ordinaryong mamamayan, tingin ko maiintindihan nila na tapos na po, kumbaga,
Maswerte pa because I have chosen to keep quiet about the other things that I had seen. Hindi ito panahon na ilabas yon. Hindi ito panahon na guluhin ko pa rin ang usapan, di ba? I am not the focus of the national discussion and I do not want to be. Ang gusto ko, maayos na pamahalaan. Nagbuwis din po ako. Tumulong ako sa administrasyon, tumulong din ako sa kampanya. But I would like to underscore, hindi po ako nag-apply sa posisyon na yan at hindi ko hiningi. Wala akong hiningi for what I contributed to the campaign. Sa oras, sa dami ng oras, nahihiya nga ako kina Madam Maharlika, kina Pebbles, kina Sas. Kasi I think that they deserve also something, an appointment, because tunay po yung pagsiservisyon nila. Nakita ko na tunay ang pagmamahal nila. Hindi lang kay Presidente sa bayan. Nakikita ko, I was in a unique position to see all of that. So, at oo, hindi ko po rin tinatago na kaibigan ko si Attorney Glenn Chong. Ang tingin kong pinakamalaking problema nung time na yun is that I was underestimated. Maraming hindi nag-expect that I would do my job or that I would do it well. Pero I am very proud to say na nung umalis ako, maraming nagsabi, it's okay, you did a good job. Hindi namin naiintindihan kung bakit ka umalis. Pero you did a good job. Hindi lang po ordinaryong mamamayan ang nagsasabi nun, mga kasama ko sa gabinete, nakawawa naman dahil minsan-minsan nakikriticize ko ngayon. At ang Pangulo mismo. So, ano pa ba yung commonly asked question? So, yun yung ano ko. Kaya natatawa na lang ako sa mga nagsasabing bitter o pinatanggal, hindi nabigyan ng pwesto. Inofferan po ako nung ako'y umaalis. Ang sabi pa nga sa akin, it might not be cabinet level, but you deserve another position because you did well. Hindi na po. Hiningi ko na lang po na mabayaran yung mga tao. Kasi mas nag-alala po talaga ako doon sa mga tao ko. Kasi yung iba doon, mga mga assistants, yung mga EAs, yung mga staff na 3 buwan po na naninilbihan, hindi na nabayaran, nagkautang-utang po sila. Saan po sila pupulutin kung hindi sila nabayaran? At wala naman akong perang sagutin lahat yun. And so it was best for me just to make sure na sila ang mabayaran. Hindi ako nag-hold ng any hope nung umalis ako na bibigyan pa ako ng iba pang pwesto. At alam ko, nung ako po ay naging critical na sa administrasyon, alam ko na mag-iisip rin ang ibang mga tao kung dapat pa akong ilagay. Okay lang yun. Hindi po yan ang pakay ko sa buhay. Proud ako na nilbihan na ako sa gobyerno and I did it to the best of my capabilities. For the longest time then, hindi rin masama yung loob ko. Not even to the first family. Pero, at some point, kailangan na rin ipagtanggol ang sarili. Hindi ko gustong gumulo yung usapan. Ang usapan natin dito parate should be kung ano ang ikabubuti ng bayan.